Kapamilyo nga namin yan. Nakita ko nga, hinuhugasan ni Mama yan. Yan po. Si Mama po ang pumatay. Pero, napag-utusan lang nga po siya. Ni Chairman George! Ang kulit mo! Alam ko naman ang karapatan ko, sir. Tawang ina! Tawang ina mo! Ay, hindi na ako natatakot. Nagsasabi nga ako ng totoo! Bakit? Pinagbibitagan niyo ba ako? Nagsasabi na ako ng totoo! May mga ilan nga, Chief, na nawiwili sa ganyan. Kahit saan ka naman tumingin sa paligid mo, di ba? Tsaka, kahit pagbawal pa yan, kung gusto talaga ng mga tao, gagawa sila ng paraan. Ay, sus, kabisado ko na mga galaw ng mga Pilipino. Politicians ako eh. Opo. Umiiyak pa nga po siya noon eh. Maraming dugo sa banyo. Pati sa damit ni Mama. Nagkalat po yung dugo sa buong bahay. Kasi galit na galit si Mama kay Papa talaga. Galit na galit si Mama. Nag-away pa nga po sila noon eh. Buti nga, umalis na si Imboy noon. Hindi ko naman mapipigilan yan, Chief. Sa may permits naman sa munisipyo, ang coliseums na yan sa pagkakaalam ko. Kasi palaging wala si Papa. Kaya galit si Mama. Palagi na nga silang nag-aaway. Saka hindi naman sakop ng barangay ko ang sabungan. Nainis kasi si Mama. Wala kaming ulam. Kaya pinatay ni Mama lahat. Si Mimi, si Gigi, tas si Kokoy, tas si Jaja, tas si Moymoy, tsaka si Fifi. 6. Opo. Pinatay ko lahat. Mga 5 yata yun. Hindi ko na maalala. Huwag mo akong binibiro, sir. Gusto mo, putulan din natin ang leeg yung manok mo. Kasama na rin natin pati mga itlog niya. Gusto mo? Ang tagal nga po naming hinihintay ni Imboy na mangitlog ang mga yun eh. Pero hindi sila nangingitlog eh. Siguro hindi pa sila nagkikis. Sayang nga po, wala na po kaming papakainin ni Imboy ng pellet. Yung bala ng pellet gun, gustong-gusto yun ng mga manok eh. Tapos pinapakain pa po namin sila ng styro. Biniro ko kasi minsan nalasunin niya ang mga manok ni kumpare para tumigil na. Kung humahaba na ang sungay, bakit di mo paputulin habang maaga pa, di ba? Hindi ko naman nakalain, nakakatahin lahat ni Kumaring Liza. Minsan kasi, dumulog sa aming tanggapan sa barangay itong si Kumare. Inireklamo ang madalas na pagsasabong ni kumpare. Alam nyo na, away mag-asawa, hindi ko naman sila mapipigilan talaga. Maliban sa pagbibigay lang ng payo. Ito naman kasing si kumpare, hindi marunong lumambing kay kumare. Kumare! Kumare nga lang ba? In love nga ho si Aling Lisa kay Chairman. Pala yung pa-charming. Kumare. Ang sabihin niyo ho, kumakaringking kay Chairman. Kalahin niyo ho, may asawa yung tao kung bakit ganun ang postura niya kapag kaharap niya si Chairman. Bakit? May problema ka, sir? Hindi eh. Sa tono ng pananalita mo, para may problema ka sa akin eh. Ina nito.
Ano pa? Alin? Sa ayoko makipag-close sa pamilya nila eh. Bakit ba? Puro sila batugan. Mga walang pangarap. Parang ayaw umangat sa buhay. Yung asawa ko nga, basta makapagsabong, okay na. Yung dalawang kapatid niyang babae. Aba, umaasa lang naman yun sa mga asawa nila. Oo nga. Kapatid nga ng asawa ko. Kapatid nga ng asawa ko ang kinakasama ni Manding. Bilas ko na nga. Nako, wala. Umaasa lang sila sa balot at chicharon. Kaya kapag tag-ulan, ano yung utang sa amin kasi matumal ang benta? Manmanan nyo yung si Manding, sir, ha? Duda ako eh. Duda ako na balot at chicharon lang ang binibenta niyan. Naku, sir, ha? Wala naman akong sinabing shabu. Grabe ka. Nagsasabo yung tang-inang yan. Minaman-mana na ng pideyang si Rainier. Sus, ilang beses nang may nagtanong sa kanya sa tindahan ko. Tang-inang yan, adik yan. Tignan mo nga, ang daming tato. Aba, wala akong alam dyan. Ayokong masangkot dyan. Pero alam nyo na, baka nasa paligid lang din natin ang mga nagtutulak niyan. Ay, hindi ho. Wala ho akong binibentang bawal. Marangal ho akong nagtatrabaho. Eh, sa mga high blood, bawal daw ang balot. Ganun din daw ho sa chicharon. Pero hindi naman ho kasing bawal lang sinasabi niyong gamot. Marangal ho akong nagtatrabaho. Positive, Chief? Sigurado ako. Bakit? Hindi ka ba kasama sa mga nagmamanman ng mga itutokhang? Sabi na nga ba? Napatawag na yan dati, nagsumba sa plaza. Napasama sa mga listahan ng nasa tukhang. Nasaan na ho ba ngayon si Rainier? Ha? Wala, umakit sa Baguio. Sino doon ang mga kasama niya kagabi? Aba, malay ko. Hindi naman siya nagpaalam. Ito kung nagpaalam, hindi alam ko. Love, alangan ako pang maghanap. Bakit? Pulis ba ako? Maganda lang ako. Beauty queen lang ako. Mukha ba akong NBI? Hindi ko ako galing maghabol, no? Kaloka ka. Bakit ka naman siya tatago? Ay, wait. Hanapin ko. Ay, sorry. Si Junjun lang naman pala nandito. Gusto mo? Ba't ko pa siya hanapin? Pabigat lang yon. Akala mo mahal ka, pero iwan ka naman pala sa ere. Tang-ina nun. Akala mo naman kung sarap. Oo naman. No hard feelings. Kahit umalis pa yun, akong pakels. Hindi siya kawalan. At saka, nandyan ka naman. Lalalalalalala! Kinilig ang pota! Hindi naman ho, sir. Hindi ko naman ho dinadagdagan si Mrs. Kayo talaga. Hindi naman ho ako kagaya ni Chairman. Ay, true. Manyak yan eh. Si Chairman. Naku, pasimple nga humahawak sa puwet ko kapag magkalapit kami. Kahit nasa palengke kami, ang daming tao kaya doon. Well, hindi ko rin naman siya masisisi kasi alam nyo na, maalindog ako. Kagaya mo, parang ang lakas ng sex appeal. Kaya, bagay tayo. Naniwala ka naman. Bakit ko naman siya tatawaging di? Ito na nga bang sinasabi ko? Ang dami talagang chismosa. Alam niyo ko, classmate ko kasi si Di. Ay, si Chairman noong high school. Diyan sa San Cristobal Academy. Sungal-ngal pa kasi yung ngipin niya noon bago pa siya magpapustiso. Kaya ang tukso sa kanya noon, Dodeng Daga. Tapos kalaunan, naging Dodi. Tapos naging Di na lang. Kaya siguro nasanay na lang din akong tawagin siyang Di. Ay, ibig kong sabihin, lahat naman kami mga kaklase niya.
Hanggang ngayon, pag tinatawag namin siya D, Sir, maniwala ho kayo. Kwento nga sa akin ni Imboy na minsan pinagalitan siya ni Chairman. Kasi biglang pumasok itong si Imboy sa store ni Aling Corina. Kasi nga, nagdala ng mga prutas. Ayun, nahuli niyang nakaluhod itong si Aling Corina sa harapan ni Chairman. Itong si Imboy, syempre, malamang nagulat. Sinigaw niya ang nakita niya. Hala, Tita Kuring, bakit mo nilalalipat si Chairman G? Paulit-ulit na sinigaw ni Imboy yun. Kaya naloko ang dalawang thunders sa bata. Ayun, hinabol ni Chairman si Imboy ng itak. Nagtakbuhan silang dalawa. Kaya habang nagtatatakbo sila, sinisigaw ni Imboy yung nakita niya. Oh, nang paulit-ulit. Ganon si Imboy, sinasabi niya lahat ng nakikita niya. Kaya nga po siya sinusuntok nila Baji sa school. Kasi kapag nakikita sila ni Imboy na nangungopya, sinasabi ni Imboy na nangungopya sila. Inuungkilan ko yan sa akin ni Imboy. Tinanong ko mismo sa kanya kung ano yung nilolollipop ni Kuring Kunat. Tapos ang sabi niya, Eh di yung pututoy ni Chairman D. Wala naman ho nababanggit na ganyan si Imboy. Diyos ko, may mga ganyan na ho palang nakikita ang anak ko. Hindi ko man lang alam. Pero may mga ilang gabi na ho kasi na tahimik siya at ayaw magkwento. Sa gabi ho kasi, bago kami matulog, tinatanong ko ho siya kung kamusta ang araw niya. May mga pagkakataon ho na kinikwento niya lahat. Pero may mga ilang gabi na ho na tahimik siya. At minsan nga daw ho, yun nga, napagalitan nga daw ho ni Love. Tignan mo nga naman. Tinatawag siya ni Imboy na Chairman D. Pareho silang walang kaalam-alam na mag-ama pala sila. Hindi Hindi, Chip, hindi. Hindi siya sa akin. Paano niyo naman nasabing posibleng anak ko nga si Abnoy? Hindi ko naman na ho kailangang sabihin pa. Para ano pa? May pamilya na ho si Chairman. Hindi rin naman ho natin masabi kung kailan ang wastong gulang ni Imboy para maintindihan ang mga ganitong bagay. Kaya, minabuti ko na lang ho na itago na lang muna. Paano? Puta yung si Ramona na yan. May Edison na nga siya. Gusto niya pang makuha si Chairman. Sa totoo lang, mabait naman talaga si Chairman. Kung bakit tinamaan kay Ramona, hindi naman kagandahan. Kapag nag-uusap naman kami ni Chairman, wala naman siya nababanggit. May binanggit siyang pangalan. At yun ang hindi ko pa rin maintindihan. Kung bakit yung pangalan na yun. Sir? Yung pangalan? Hindi naman ho ganun kadaling ipagtapat kay Imboy na ang tinatawag niyang Chairman D ang tunay niyang ama. Oho, Chairman D ho ang tawag sa kanya ni Imboy. Chairman D. Yung pangalan? George. Chairman. Chairman George! Bernadette Morales po, Felicia 12 Morales. years old po. 34. Armando Ako Acosta nga ho. po ang ina ni Bernadette. 32 ho. Gobernador Calvadores del Rosario, Sir sir. ho. 28, sir. Corina Sanchez po. Eric, sir. Ha? Kapangalan ko lang yung Chief?
Junior, sir. 24, sir. Single and ready to mingle! Ramona Del Rosario McKinley po. Ako nga ho ang ina ni Imboy. 32 po. Byuda na ho ako. Hoy, ano to? Paulit-ulit? Ulit na naman, Chip? Basang-basa na ako! Wala man lang ba kayong pa-electric pan dyan? Kwinento ko na nga kahapon yan. Uulitin na naman? Eh anong silbi ng binigay naming statements kahapon kung uulitin din pala ngayon? Wala naman hong problema, kaso aangkat pa kasi ako ng ititinda ko. Problema ko nga ho kasi kung may maaangkat pa ako kasi ano na namang oras tayo matatapos nito. Uulitin? Bakit uulitin? Kayo naman. Masyado kayong hot. Sir naman, malakas kayo sa akin. Tinatanong pa ba yan? Kahit magdamag tayo dito. Ang tagal nun ah. Ano yun? Para tayo nagsayang ng oras? Bakit? Hindi ba naka-record yung interviews kahapon? Ala? Ibig sabihin, baliwala yung statement na binigay namin kahapon? Oh, I see. Wala naman. Sige, game. Ang sakin kasi, sayang ang oras. Piyesta na bukas, Chip. Alam niyo namang busy kami kapag may ganitong occasions. Pwede rin naman akong bumalik na lang para sa interviews pagkatapos ng piyesta. Eto naman, sabi nga ni Brulia, nagyat ka na raw niya. Performer ka pa nga daw eh. Oy, hindi ah. Hindi naman si performer. Intermission number lang. At saka, hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang mga LGBT community. Sasiw kami. Tapos, kami na rin yung magsaserve ng food sa lahat ng mga tables. Gano'n naman ang kadalasang role namin sa mga fiesta-fiesta, di ba? Marami akong in-order na pagkain at alak, Chip. Minsan lang sa isang taon mangyari ito. Kaya, alam nyo na, buhos ang budgets. Akong bahala sa'yo. Basta, punta ka ah. We, di nga. Sabi mo yan ah. Okay, fine. Game! Diyos ko, grabe naman to. I feel nervous. Balisan po ba tayo magsimula? Nung gabing yon? Nung gabing yun? Galing po akong school. Pero huwag niyo pong sasabihin kay mama na naglaro po ako sa school For noon. intermediate, classes were dismissed at 4:30 p.m. Yes. Sorry, I refuse to answer that. Hindi ko naman po kasamang umuwi si Imboy eh. Possibly true. Sila Baji yung kasama nun. Probably. Ayoko mang sumama doon. Salbahe yun eh. I don't know.
Inyo pong natunghayan ang unang bahagi ng testimonyo. Ang ikalawang yugto ay nahati sa 4 na bahagi. Kaya inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at i-hit ang notification bell upang maging updated sa katuloy ng palabas na ito at sa mga ibang palabas ng Dulaang LU. Ako po si Dirnelen Bervin, isang resident actor ng Dulaang LU at gumanap bilang Teacher Christine sa Testigo. Antabayanan po natin ang mga susunod na mangyayari sa Testimonyo, ang ikalawang yugto ng Testigo.